Okay mga ano din, welcome back sa channel natin at balik ulit tayo dito sa construction na naman tayo. Ang gagawin namin dito ay warehouse, no? Ito yung layout namin ng trusses. Ang trusses natin ay scissor type. So ayan yung trusses natin, no? Scissor type. Ito yung magiging kabuuan ng natin, trusses. So same procedure pa rin kami, kahit na anong process ang gagawin namin ay same procedure pa rin, no? Ayan, kung napapansin nyo may mga kansi tayo nakalibil yan at lagyan ng patungan para stable yung pagtatrabaho natin. At siyempre sila pa rin, si Bong at Reggie pa rin yung kasama natin dito sa pagtatrabaho. So warehouse ito ng DE, no? Ang gagawin natin, imbakan ng mga binhi tsaka abono. So maliit lang ito, no? Ang trusses natin ay 10.40 meters lang. So ito na yon yung kabuuan na. So scissor type gagawin natin ay buuin na natin, no? Magkabilaan na ang trabaho natin. So may video na kami nito kung paano gagawin. Pero kukunti ang views kasi nun, kaya ulitin natin, baka sakaling dumami ang manood dito. Ginawa namin yon sa simbahan naman sa Tarlac ang ginawa natin ng ganitong trusses. So yan, pagka tapos nilang lagyan ng palok, no, na stopper yung ating mga tubo na patungan, i-welding na yan, naayon dun sa sukat ng ating kansi. So itong mga din, nag-umpisa na tayo na mag layout ng trusses natin at sila Bong na at Reggie yung pinaubayan na natin sa kanila, no? Para kahit papaano magkakaroon din naman sila ng sariling diskarte kung papaano. So hindi natin sila pakialaman kung paano nila gawa ng paraan yan. I-check na lang natin kung tama yung pinagagawa nila. At ako naman magtatabas ng mga plate. Okay. So ngayon yung ginagawa nila Reggie sa Bong ay kinukuha yung sukat ng paglalagay natin ng plate. Bakit doon sila nagsusukat, no? Hindi dito. So kasi hindi natin masusukat yan dito. So ang solusyon, kukunin muna yung perimeter ng ating trusses, no? Kukunin yung kwadrado ng trusses muna. So yun yung ginagawa nila. So, kinukuha muna yung perimeter, naglagay ng perimeter para may pagsukatan tayo ng insakto. Kasi hindi natin masusukat dito yan. Dahil naka-slanting itong trusses na natin. Then pagkatapos lalagyan niya ng eskwala, babarahan para mahuli kung saan tutugma dito yung plate na ilalagay natin. So ganun ka simple lang ang pag-layout nitong trusses na to. Pero kung hindi nyo alam ang diskarte, medyo mahirapan talaga kayo. So yung angle bar na yan na nilagay natin dyan ay temporary lang yan. Pag nakapaglagay na ng plate dito ay tatanggalin din yan. So yan lang yung guide lang sa pagsukat at guide sa pagkuha ng eskwala nitong hulog nitong plate, kasi kailangan yung mga member natin ay nakahulog yan. Hindi pwedeng hula-hula. So ayan, talagyan ng eskwala. So itong na yan, yung guide nila na tidos na angle bar ay nakatansi yan mga lodi. Hindi pwedeng hindi nakatansi, kasi kung hindi nakatansi yan, hindi nyo na mahuli yung saktong sukat dito. Yan, marka. Dalawa marka makabilaan. So yan yung hulog na ng member natin. Diyan din ilalagay yung plate.
Kaya napakahalaga na maglagay kayo ng guide para hindi kayo nanguhula. So kung ano ang ginawa dito sa kabila, ganun din ang gagawin dito sa kabilang side. So kailangan makuha yung saktong niyan, eskwala, para pag tinayo yung trusses, yung mga member natin ay nakahulog. Okay, so yan na yung marka natin para sa paglalagyan ng plate. So after na makuan, ilalagyan na natin ng mga plate. So pakita mo nga bong yung marka bong. Sakali mo yung marka. Ayan, may marka, dalawang marka para itong marka na to ay para sa member, itong isang marka para dun sa hangganan ng plate. Ayan, para hindi tsamba-tsamba ang trabaho. So lahat yan may marka, may markings yan para hindi nanguhula. So ganyan kami magtrabaho, walang tsamba-tsamba, kailangan nakasukat lahat para sa ganun hindi tayo mamroblema. So pagtapos niyan malagyan ng ito dodoblihan na, gaya nito. May doble na. And then nasukatan na rin ni Reggie ng mga member. So ayan, may mga numero na nakalagay. Ibig sabihin, yan yung haba ng member yung ilalagay diyan. So ang member nito ay 1 1/2 na angle bar. Kaya pa ba, Jay? Kaya pa siguro. Sige, kahit ito lang muna matapos. Dala-dalawa. Tuyo na ba yan? Tingin mo. Yung nandun yata, yung medyo nakabilad. Ito, nakadubli yan. So, putol dala-dalawa para magkabilaan ang latag ng ating mga member. Yung una muna, yung vertical muna ang lalagyan para masukatan natin yung ating horizontal, no? Kasi hindi natin yan makukuha ang horizontal nyo kung hindi natin malagyan ng vertical. So ito na mga lodi, no? Nakagawa na tayo ng isa at same procedure pa rin tayo. Isa lang, isang patong lang at talagang tinatanggal namin para hindi na tayo magkaroon ng problema sa bandang huli, no? Kasi kung hindi natin patong-patongin natin yan, ang mangyari diyan ay nagtitikom yung ginagawa natin. Kaya pa isa-isa lang dapat. So ito sadyang ipahuli yung plate na yan dahil yan yung pattern natin. Diyan yung susuot ng plate, yung nilalagay, ginagawa nga ni Bong. Yan siya isusuot. Yun. Yan. Ayan, may mga markings tayo dyan para hindi tayo idamay yun ako sa mga mahihina. O yan. Tapos bago natin ngayon lagyan ng angle bar dyan para makabuo tayo. So kasabay na natin yung plate sa pagbuo para hindi na tayo magkaroon ng problema. So dito sa kabila ay dodoblihan na ito, no? Hindi pa to naka-welding, no? Dodoblihan pa. Doble na to, din sabay full weld na. So ganun mga lodi yung diskarte dito, no? Wala namang halos na bago. Pero sa mga hindi pa nakapanood ng mga video namin sa paggawa nito ay panoorin nyo lang hanggang sa dulo para kahit papano ay makatulong man lang, no? Kung sakasakali, no, makakuha kayo ng ideya. Pinamcheng ay pinagkamaw. Pagkatay. Ito kamche. Come. Jay, tulungan mo si Kwan, si Bong. So bali dalawa ang ano. Sige, ako na dyan mamaya, ako na. Dalawa yung magbubuo.
Then isa yung magdodoble. Yung mga plate natin ay kumpleto na yan, kumpleto na. So dire-diretso na ito. At marami nagtatanong sa gamit natin na welding machine, no, kung gumagana pa. So ito mga lodi, no, yung mga palaging nagtatanong kung buhay pa ba si Hercules natin, ayan, no, yung tingnan nyo naman yung itsura nya, no, lumang luma na pero gumagana pa yan. O yan yung ginagamit namin ngayon. O baka sabihin nyo hindi gumagana yan. O dalawa yan, dalawa para sila na Hercules ang gamit natin. So yun, ito sa Bataan lang namin binili ito, no? Mga 1 taon pa lang yan. Ito ay talagang matagal na talaga ito. No, ayan mga lodi, yung mga nagtatanong kung buhay pa ba yung Hercules natin, ayan. Buhay na buhay. So ito yung ngayon yung ginagamit ni Bong. Mo George. George. Dito na natabas eh. Sige, dyan na lang magtabas, dyan na lang magtabas. Ikat na lang ng welding yan. Kipas. Okay. Ingat ang baset, Jay. Taas daw, Jay. Yan. Pinagpariga mo kanya ako. Kala ko hindi ka nabibili eh. Sana all. So, ganoon lang mga lodi, no? Pag buo natin ng process, no? Pa ulit-ulit lang naman to. Pagka nabuo na yan, tatanggalin uli. So, ganito ang kinalabasan yan kapag tinanggal na natin. So, ngayon, dodoblehan na ngayon to ni Munching, sabay full weld na. So, ito mga lodi, no? Yung plate natin ay nakahanda na at nilagyan niya ng angle bar, no, na para ipapatong na lang dito para hindi naman sila mahirapan magkasa. So nilagyan ng angle bar para ipatong na lang. At yung mga nagawa natin ay mayroon ng mga guhit ng parling connector, no, iisa sukat yan kasi bago natin tanggalin dito ay bubuhitan na. Yung pattern natin ay may guhit na yan ng parting connector. Pang challenge nga talaga. Bungal mo kami ni Pakbuya yung sungay bati na. Welding na lang bang ipang kakaltas mo dyan para hindi na tayo nagkalat ng acetylene. Ito dito. Ito kasi tatanggalin ko. Kukunin yung Pasok. yan. Pasok. Yan, kukunin yung ito. So, welding na lang ikakat natin dyan para hindi naman na tayo na latag ng hose ng acetylene natin. Ayan, yun yung sinasabi ko, yung angle bar na nilagay ni Bong ay para lang pagpatong hindi na siya galaw-galawin, hindi na mahirap hawakan. Then siyempre eskwelahan kunin yung hulog ayun, eskwela yung tayo ng plate yan, ganyan, para pagka nagsalpak tayo ay hindi pagiwang-giwang yung trabaho natin pag tinignan sa taas. O ganun lang kasimple, no? Kailangan gawin lang ng paraan. Hindi nakatikit ito. Okay. Katala. So ngayon, i-welding na ito ngayon yung plate.
bago pa lalagyan ng doble. So, napapansin nyo, isang tao lang gumagawa dahil meron tayong ginawang angle bar dyan na siya na mismo ang hawak, papatong ka lang. Ito mga lodi, no, tutukin nyo. Itong portion na to, itong part na to, ito yung sinusukat. Para pag naglagay ng pag naglagay ng wave girth ay pantay. Wala na tayong dyan, wala tayong pakialam dyan sa ilalim. Basta yung ibabaw, pantay. Para isa lang ang sukat. Siyempre, lalagyan din ni Munching ng mga plate. So paglagay ng plate, tapatan na lang yung nasa ilalim. Yung pattern natin tapatan na lang para hindi na tayo nagsusukat. Dahil nakasukat na rin yung ibabaw, ilalim na yan, so tapatan na lang. Bago tanggalin yung tanggalin na yung angle bar natin, lagay natin bago ikabit itong plate. So yan, okay na, no? Dodoblehan na natin ng pandodoblehan na nila ng angle bar. So yan, no? Pagkatapos bago tatanggalin ay baliktarin mo yung hindi, sa ilalim mo ilagay yung kwan. Oo. Baliktarin mo. Yan. So pagkatapos na mabuo ito ay guguhitan na yung parling connector, no? Para iisa ang pattern. Para hindi tayo magkakamali na. So lahat yan ginuguhitan bago tanggalin. At itong clip na dito ay pinupulweld na ni Bong yung gilid. Yung kabilaan yung kailangan mapulweld na bago tanggalin. At yan mamarkahan, no? Para kasi yan nakapares na yan, naka-sit up na yan, pares-pares na yan. Yan ay minamarkahan natin para pagka binuo, kung alin yung kapares niya, yun pa rin yung magiging kapares niya. So kagaya na to, yan, may marka. Yung kabila walang marka. Tapos dito ito may marka din yan, tatlo, ibig sabihin pang tatlong process yan. Yung kabila meron ding marka doon na tatlong tuldok din. Pero ito kasi kaya minamarkahan natin dito, ibig sabihin yung marka na yan, iisang side lang ang dapat mapaglagyan yan. Kasi pag nabuo natin at yung kanan mapunta sa kaliwa, ay doon na tayo magkakaroon ng problema, no? Baka yung parling connector ay hindi na magkakatugma. So napakahalaga yan na markahan nyo para nang sa ganun ay hindi kayo maligaw. Napakahirap yan kung walang marka. Kasi pagka nabaliktad nyo yung process ay doon na
mahirap na i-align yung mga purling connector niyan. Dahil bago yan iakyat, may purling connector na. Okay, mga lodi, no, siguro sa naipakita na namin sa inyo yung mga diskarte namin paano ito magbuo ng trusses na scissor type, no? Scissor type ang tong trusses na to. Kaya tinawag na scissor type ito dahil mukha siyang gunting. Mukhang gunting ang trusses na to, kaya scissor type ang tawag, no? Okay, mga lodi, no, pa-subscribe na lang at sa Facebook page namin ay pa-follow na lang, no? At pa-like and share na lang sa mga video namin, okay? Koji, may sasabihin ka? Mahihain tong mga kasama ko. Okay, mga lodi, no? Pa-subscribe na lang mga lodi at paki-like and share na lang, no? Para kumalat itong mga video natin, para nang sa ganun ay mas marami ang makakaalam ng mga diskarte natin, no? Dahil actual itong ginagawa natin. Okay. So ito mga lodi, no, bago pa yan lagyan ng tapal na angle bar, no, binalagyan natin ng tapal ng angle bar yan para mas lalong tumibay, no. Full weld muna yan. So ayan, no, naka full weld yung plate. Then ipo-full weld pa rin yung angle bar na yan. Full weld pa yan angle bar na yan. Full weld pa yan bago natin tapalan ng angle bar. So lahat yan ganun ang ginawa dyan. So lahat yan may mga tapal na angle bar. So ito, yan ito. Yan, naka full weld yung plate nun para matibay, para walang bali.